Inaasahan muling mararamdaman ang lakas ng ulan dulot nito pong habagat mga kabayan. Dulot naman nito pong bagyo na papasok po sa ating Philippine Area of Responsibility mga ka-great. Bate na rin po no, sa ating pinapakita ngayon in advance. Ito po ay sa pagitan na by August 27. Pagitan po yan no, ng August 28 na mga ka-great. Inaasahan po natin na posibleng ito nakikita natin sa may western side. Pagitan po yan ng Palawan at ilang bahagi ng ating Central Luzon, part ng ating Southern Luzon ay possible makaranas muli ng mga kalat-kalat na pag-ulan mga ka-great din maging sa bahagi ng ating pong Palawan. Ngayon, balikan natin doon sa magiging senaryo. Inaasahan po natin no mga kabayan na posibleng papasok ng ating Philippine Area of Responsibility ito pong bagyo no mga kabayan na malakas at ito po ay possible tawagin sa pangalang Bagyong Obet. Okay? Maliban na lang kung ito po yung isang sama ng panahon na atin nakikita na bilang LPA ay maging ganap na bagyo na mga kabayan ay maaaring ito yung unang tawaging Bagyong Obet. But sa pinapakita natin ngayon, unti-unting hinihigop nito mga kabayan ng malakas na bagyo at bagamat itong senaryo makikita natin, papasok ng ating boundary pero sa taas na bahagi po yan mga kababayan at walang direktang epekto sa ating bansa maliban na sa habagat na kanya pong papalakasin. And then, maliban po dyan, makikita natin by Friday, August 28 next week, dadaan po ito sa Taiwan, then bahagi ng China area. Pagkatapos niyan, inaasan po by August 29 to 30, meron pong panibagong circulation tayo nakikita na maaaring mabuo bilang isang bagyo rin at maaari pong tawagin sa pangalan na Bagyong Pilandok mga ka-great. Then ang senaryo, ito po makikita natin ang kanyang direksyon patungo rin sa bahagi ng Taiwan area mga kababayan. But ito pong habagat no, ay mas lalo pa niyang papalakasin mga kababayan. So yan po yung mga senaryo dito po sa dalawang posibleng mabuong bagyo bago matapos po yung buwan ng Agosto, itong bagyong si Obet at bagyong Pilandoka.